Hello guys, kumusta kayo? Happy New Year! Happy New Year sa lahat! Happy New Year! Huwag niyong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Mayor Digong 2.0. Yan. Yan ang ating YouTube channel. Pinalitan natin yung ating pangalan dito. Ayan. So, ang topic natin ngayon, pag-usapan natin itong ng hold up na isang OFW Pilipino, kababayan natin dito sa bansang Saudi Arabia. Nalaman ko ito siguro 3 days ago, no, na kakapanood ko sa YouTube, dumaan itong video ni Istorya ni Juan. Istorya ni Juan, dumaan sa akin, tiningnan ko, uy, isang Pilipino ng dito sa Riyadh. Sa Riyadh yun, sa Riyadh. Kasi nandito ako sa part ng Damam. So, medyo malayo. Pero ang istorya dito, ang tanong, bakit niya nagawa ito? Bakit niya nagawa ang mang-hold up ng taxi? Ang driver ay isang Pakistani. Meron tayong video dito. Pwede natin yan ipakita mamaya. Nag-ano siya. Di siya mapakali na tingin-tingin ang cellphone niya. Tapos hanggang nag-ano siya ng location niya. Tapos nagtawag-tawag kumbaga, kunwari may tinatawagan. Nalaman na Pilipino siya nung giano niya yung ilaw. Pinatay niya yung ilaw, nagtagalog eh. Oh. Doon sa CCTV footage yung yung actual, yung hindi yung kanyang lang pagmumuka. Klaro talaga yung muka niya doon. Oh. At sabi ni sabi ni Istorya ni Juan na talo daw yun sa sugal. Yung Pinoy na yun, natalo sa sugal. Ayun, umuwi. Wala nang pamasahe. Kaya kung makita ninyo, mapanood ninyo yung video, sinabi nung taxi driver na yon, wala ka bang pera? No money. Sabi niya ganon, no money. Ganon. Tapos kunwari siya kuot-kuot sa bulsa niya, pero wala na pala. Yun, na niya. Na niya, parang naglampungan na sila. Nag-ano pa yung Pakistan. Kinuha niya lahat ng pera. Pero alam niyo guys, ang mga taxi driver dito, hindi marami pera noon. Kasi nga, karamihan dito is card na. Card na yung bayad. Oh. Ang mga tao dito, walang pera sa wallet. Walang pera sa wallet. Mga bag, walang pera yan. Kasi ang pera nila nasa cellphone. Yung mga credit cards nila, yung mga ATM nila, mga bank nila, card nila, kung anong klaseng mga card pa yan, mga nasa nasa cellphone na, wala silang cash. Minsan nga dito, sa akin pa manghiram ng cash eh. Kung mayroong mga deliver na cash to cash, minsan sa akin pa manghiram. Kasi nga wala silang cash. Kaya yung mga driver dito, wala masyado yung pera. Meron siguro konti. Yung mga pasahero na walang card na pangbayad. Di ba? Alam ninyo, bilang OFW, ako 15 years na. Pag isang OFW ka, marami kang bisyo, sugarol ka pa, mangbababae ka pa, meron ka pang pamilya sinusuportahan sa Pilipinas, magkano lang sahod mo? Ay, lagay mo na lang sahod mo 30 mil, 40 mil. Oh. Tapos maluho pa.
Wala. Tapos pildi ka pa sa sugal. Yan, sabi ni ano yun kahit panoorin niyo yung video ni panoorin niyo yung video ni istorya ni Juan, natalo daw yun sa sugal. Kaya nang hold up na lang. Pero alam niyo ano ang epekto nito sa atin na mga OFW. Sabihin na naman ng mga Arabo na tayo ay mga masasamang tao. Di ba? Meron pa tayong isang pag-usapan, yung sa Kuwait. Nagtaka ako dito. Iniiwan naman to palagi yung bata pag nag-alis na 30 minutes lang sila mag-alis, isang oras. Iniiwan lang kami dito sa bahay. Ngayon hindi na. Dahil nabalitaan nila yung sa Kuwait na pinatay yung alaga niya. 'Di ba? Sobra sa stress siguro. Maraming problema. Tapos makulit pa yung alaga. Doon binunton sa alaga lahat. Pero mali 'yun, maling-mali. Hindi tayo pumunta dito sa abroad para dito matapos yung ating buhay. Pumunta tayo dito para makaahon sa kahirapan, matulungan ang pamilya, hindi para tapusin ang ating mga buhay dito sa bansang hindi naman natin ito bansa. Di ba? Anong mga kaparusahan nito? Siyempre, itong nang hold up, 15 years daw yan makulong. Hindi naman yan mabitay siguro kasi ang kanyang kasalanan is pagnanakaw. No, pagnanakaw yung kanyang kasalanan. At saka wala naman, hindi naman binugbog or yung driver. Kung baga yung lang pera lang naman ang habol niya talaga doon. Hindi naman niya sinaktan yung driver, no? So makulong pero mahaba 'yun, 15 years. 'Di ba? Pero yung sa Kuwait, 'yun? Ang kaparusahan, bitay talaga 'yun. Bibitayin din marami nang nabitay na Pilipina dahil sa hindi lang naman ito ang first time na mayroong Pilipina na tinigi yung kanyang alaga. 'Di ba? Meron na noon pa. Oh, kaya siguro itong ibang mga sa Kuwait nag-aano din sila, parang gumaganti sa mga Pinoy, sa mga Pilipina. Ilang Pilipina na natin na sa Kuwait ang natigi din, 'di ba? Yung sinunog din ng alaga niyang binata. Sinunog tapos tinigi. Nabuntis pa 'yun. Marami, meron pa yung pinasok sa freezer. 'Di ba? Kaya minsan talaga ang hirap ng buhay. Kaya dito talaga sa abroad kailangan mo talaga meron kang meron kang sa isip mo ba? 'Di ba kailangan magdasal. Sa Panginoon palagi para hindi mapasukan ng demonyo yung ating pag-iisip. Kasi pag papasok na ang demonyo, wala na ka ng kontrol sa sarili mo. Kaya magawa mo na yung mga hindi mo dapat gawin. Hindi, kung makulit yung alaga mo, hindi mo kaya, balik ka sa agency. Or sabihin mo, uwi na lang ako, hindi ko kaya to. Di ba, hindi ko kaya anak ninyo. Hindi ko kaya. Uwi na lang ako. Pauwiin nyo ako, bilhan ako ticket, kahit ako magbili. Walang problema. Kaysa ganun mangyari, tigiin mo, hindi mo naman anak yan eh. Kahit anak mo nga, hindi mo kayang tigiin yun eh. Yun, anak ng ibang tao eh. Siyempre. O anong hinatnan? O. Matigi ka rin. Buhay inutang mo, buhay din ibayad mo. Yun. So, sa mga OFW yan katulad ko, di ba? Magdasal palagi.
Minsan kasi sobrang daming problema sa Pilipinas. Problema sa Pilipinas, problema sa amo, problema sa alaga, problema sa jowa, problema sa asawa, problema sa mga anak. Pag OFW ka kasi, lahat ng problema sa ibunton sa'yo. Oh. Kaya, kaganon. Pero, ganon pa man, ano lang, be strong lang tayo. Huwag tayong magnakaw, huwag tayong mang-hold up. Di ba? Uwi na tayo ng Pilipinas at magtanim ng tangkong. Magtanim ng mais. Saging. Kaysa maganon. Hindi yan. Masama yan. Usap-usapan ngayon ang isang kababayan natin sa bansang Saudi Arabia na nang-hold up ng isang taxi driver. Nakumpirma siyang isang Pilipino dahil nakapagtagalog ito habang nasa loob ng taxi. Sapul sa bidyong pang-hold up ng isang Pinoy sa taxi driver sa Saudi Arabia. Nakumpirmang Pinoy ang lalaki nang magtagalog siya. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Viral online itong dashcam footage na kuha sa Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh. May petsa yang December 23. Ang oras, mag-aalas 10 ng gabi. Makikita sa kanan ang Pakistaning nagmamaneho ng taxi. Ang kanyang pasahero sa kaliwa, isang Pinoy. Sa una, mapapansin ang Pinoy na tingnan natin yung itong actual footage. pilit nagpupumigla naman ang pagkakakilanlan ng Pinoy na nang hold up. Ito yung footage, na klaro yung mukha. Yan, Oh. Yan, wala yung yung mukha niyan, walang Oh. Video ito ni Alvin eh. I-follow ninyo yan si Alvin, i-subscribe ninyo. OFW din yan. Yan klaro yung mukha dyan, hindi siya, hindi blurred. I call friend. Tawag daw siya ng kaibigan niya. Call my friend. This location. Location. Wala na pala. Talaga, ang tagal niya nagkamot na sa ulo ang Pakistan. Atik-atik siya pagbaba. No money you. Money waiting. Masakit sa mata dyan siya talaga na, yan
Diyan talaga siya na ano talaga. Masakit sa mata. Yan. Kawawa. Dahil sa problema sa pera, nagkaganyan ang ating kababayan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. So, ano lang natin guys, update lang tayo anong mangyayari dito sa Pilipino na ito. Kung anong parusa ang ano nila dito, pero ang ano nga, 15 years daw ito kung makukulong. Buti kung kulong lang, no? So, hanggang dito lang muna. Update lang tayo sa mga nangyayari. Maraming salamat sa inyo. Happy New Year and God bless. Subscribe.